Isang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na mapapawalang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong murder as a crime against humanity na kinakarap niya sa International Criminal Court. At mula sa the Netherlands, saksi lahat, si Marie Zuman. Maris? Yes, Pia, kaalis-alis lamang ni Vice President Sara Duterte mula rito sa Scheveningen Prison kung saan binisita nga niya ang kanyang ama bago mag-alas 2 ng hapon dito nang siya'y dumating. So more or less nasa mahigit isang oras din yung kanyang pagbisita sa kanyang ama at sinabi nga niya na maayos ang lagay ng kanyang ama. Nasa hospital part daw ng detention facility nananatili ang kanyang ama para laging mamomonitor yung kanyang kondisyon, at sinabi naman daw ng kanyang ama na mabuti ang kanyang sitwasyon sa loob. Katunayan, para raw hotel yung kanyang tinutuluyan sa loob ng detention facility na ito. Ang tanging kaibahan lang daw ay hindi siya makalaya o hindi siya makalabas. Very comfortable, controlled yung temperature sa loob at nakakakain din daw siya ng kanin. In high spirit nga ang dating Pangulo sa loob ng detention facility dahil ayon kay Vice President Sara Duterte, ang katunayan daw dyan ay na-charm niya yung mga tao sa loob ng detention facility. So the usual former President Duterte, kung paano siya sa mga tao, na-charm din daw niya yung mga tao sa loob. At sinabi rin ng Vice President na pwede raw palang magpadala ng sulat sa detainees, gaya na rin ng kanyang ama na nakatanggap ng sulat mula sa isang Dutch couple. At doon nga ay pinaparating nila doon sa sulat na yon yung kwento rin ng isang saint na taga dito sa Netherlands at nakulong din daw dito sa detention facility na ito, kung saan pareho daw yung sitwasyon na nakaranas daw ng injustice. So, sa ngayon, ang sinabi raw sa kanya ng kanyang ama ay pinauuwi na siya. Pero sabi niya ay inaayos pa raw niya. Bago siya umuwi sa Pilipinas ay gusto niyang ayusin muna ang kanilang defense team. At sa ngayon daw ay bukod sa British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman na itinalaga ng kampo ni Duterte na maging counsel niya, ay meron na raw iba pang kinakausap ng mga abogado itong si Vice President Sara Duterte. Katunayan, yung isa sa mga ito ay darating daw dito sa The Hague. At oras daw na maayos ang defense team na ito sa ICC ay magwi-withdraw raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil ang nais daw ng pamilya Duterte ay ang gupunin nilang mga abogado sa kanyang defense team ay yung mga may karanasan sa ICC. डॉक्टर अजय मोदिया की बेल एप्लीकेशन आफ्टर ही हैज बीन अरेस्टेड राजीव खोसला यांच्या हत्याची कारवाई सुरू होती. Nilang mga abogado sa kanyang defense team ay yung mga may karanasan sa ICC. Nabisita nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scheveningen Prison nang itinalaga niyang abogado sa ICC na si British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman. 2 oras daw sila nag-usap. Ayon kay Kaufman, umaasa siyang maaakwit sa kinaharap na reklamo ang dating Pangulo. You're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. Magpa-file daw sila ng mga petisyon bago ang confirmation of charges hearing sa September 23. There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment in time. What was any message that the first message that the president gave to you? That he's in good spirits and looking forward to conducting his defense. How often are you able to visit the former president? I'm available to visit the former president as long as I'm here, and as long as I'm allowed to do so. I have promised him that I will come every day that I'm in The Hague. Bilang senior counsel na may karanasan sa ICC, siya raw ang tutulong sa pagbuo ng defense team. Aabutin daw ito ng humigit kumulang 1 linggo. Nasa ICC kung kukumpirmahin si Kaufman bilang abogado. Nakausap na rin daw niya si Vice President Sara Duterte. Bibisita rin dapat kay Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea bago mag-alas 9 ng umaga sa The Netherlands. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas doon, habang nasa reception counter ng detention facility ay sumama ang pakiramdam ni Medialdea, kaya nagpatawag ng medic.
Nagpatawag din ang ambulansya na siyang nagdala kay Medialdea sa ospital. Kasama raw ni Medialdea sa ospital ang isang malapit niyang kaanak. Alas 6 naman kagabi, nagtipon ng ilang grupo mula sa iba't ibang bahagi ng Europa para igiit ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Ang sino mang hinahatulang guilty ng ICC ang siyang responsableng magbayad sa mga biktima. At habang gumugulong pa lang ang kaso ng isang suspect, may hakbang nang i-freeze ang mga asset o ari-arian niya. Base sa website ng ICC, ang Office of the Prosecutor ang kakalap ng financial information ng isang suspect sa simula ng pagdinig. Kapag nailabas ang warrant of arrest o summons to appear, maaari ring maglabas ng request para sa identification, tracing at freezing ng mga ari-arian ng suspect. Ang registry naman o yung gumagawa ng non-judicial functions ng ICC ang responsable para mahanap at ma-recover ang asset ng nililitis. At hihingin ang tulong ng mga estado at intergovernmental organizations para mabawi ang mga yan. Pero ayon sa isa sa mga Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC, may komplikasyon kung hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan hihilingin ang pag-freeze ng asset ng akusado. This asset, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Pero kung may political will umano ang gobyerno, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze kung hihingin ng ICC. Sabi ng palasyo, Kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. hindi ba ito nangangahulugan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC? Kaya nga po ibabata natin sa AMLAC. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation damages kung sino man ang masasabing nabiktima, kailangan pong ibigay ang hustisya. Giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basehan para sa freeze order at wala ring i-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Sa huling SALE na inilabas sa publiko noong 2017, may net worth na mahigit 28 million pesos ang dating Pangulo. Hindi na isinapubliko ang mga huling SALE niya. Ayon sa ICC, minsan ay hindi sumasapat ang nabawing asset ng akusado dahil sa lawak ng naganap na krimen. Pero may trust fund daw ang korte na maaaring gamitin para sa iba't ibang anyo ng suporta para sa mga biktima. Yes, Pia, magmula naman dito sa detention facility ng ICC ay magtutungo si Vice President Sara Duterte sa isang ospital kung saan ngayon nakakonfine si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Dati na raw kasing nag-collapse din itong dating ES at sinasabihan nga nila na alagaan niya yung kanyang sarili pero ganun pa rin talagang tuloy-tuloy kasi yung sa pagtatrabaho raw itong dating Executive Secretary kaya posibleng dahil na rin sa pagod. Pero ngayon daw ay pupuntahan niya sa ospital para malaman din ang kanyang kondisyon at kalagayan at magbibigay din daw po ng karagdagang updates si Vice President Sara Duterte kapag meron na siyang makalap o makuha mga impormasyon. So yan muna ang latest, Tia. Maraming salamat, Marie Zumali. Hiniling ng Department of Justice sa Korte Suprema na huwag pagbigyan ang mga petisyon ng magkakapatid na Duterte para sa writ of habeas corpus upang maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang DOJ ang nagsisilbing abogado ng gobyerno sa petisyon matapos ang pagtanggi ng Solicitor General. Saksi si Salima Refran. Ilang araw matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong murder as a crime against humanity kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon, naghain ng mga petisyon para sa writ of habeas corpus ang kanyang mga anak na sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Hiling nila ibalik sa Pilipinas ang kanilang ama at maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order para itigil ang kooperasyon sa International Criminal Court at Interpol. Sa 33 pahay ng Consolidated Compliance, hiniling ng Justice Department na huwag pagbigyan ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus. Moot o wala na raw sa isa ang mga ito at kulang sa merito.
Wala na anilang legal at physical custody ang mga respondent sa dating Pangulo. Base rin sa rules of court, may patutupad lang ang writ of habeas corpus sa Pilipinas. At dahil nasa the Netherlands na si Duterte, imposible na raw itong maipatupad. Legal din daw ang pagkakaaresto kay Duterte batay sa Section 17 ng RA 9851 of Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Sa ilalim nito, maaaring hindi na idaan sa investigasyon o prosekusyon ng isang krimen kung may ibang korte o international tribunal na ang nagsasagawa nito. Ang mga otoridad ay maaaring isuko o i-extradite ang mga suspect o inaakusahan sa Pilipinas sa ibang estado, alinsunod sa mga nararapat na extradition laws at treaties. Iniutos na ng Korte Suprema na magkomento rito ang mga petitioner sa loob ng 5 araw. Ang DOJ na ang sumagot at kumatawan para sa lahat ng respondents matapos maghain si Solicitor General Menardo Guevara ng manifestation of recusal o pagtanggi na kumatawan sa mga ahensya ng gobyerno na pinasasagot sa petisyon. Iginiit nito ang kanilang posisyon na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Kaya raw posibleng hindi maging epektibong kinatawan ng OSG ng mga respondent. Nang tanungin ng Malacanang kung posibleng palitan ang Solicitor General dahil dito. Wala pa pong napag-uusapan yan. Dahil napakabago po talaga dito. Lumabas lang po yata ito kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Kaugnay rito, sabi ni Guevara, ipinauubayan na niya ang issue sa Pangulo. Matatanda ang bago naging Solicitor General ng Administrasyong Marcos. Nagsilbi muna si Guevara bilang Justice Secretary ni Duterte. Founding partner din siya sa law firm na tinatag nila ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero sabi ni Guevara, wala siyang conflict of interest. Giit pa ni Guevara, maliit na bahagi lamang ang mga kaso ng habeas corpus sa daan-daan, kundi man libo-libong mahihirap na kasong hinahawakan ng OSG para sa pamahalaan. Mananatili raw si Guevara na in command sa mga kasong ito. Liban na lang kung sabihan siya ng Pangulo na bumaba sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi.